Magandang umaga po sa ating lahat. Morning. Sabi ko sa awitin ay, in this world, we will have trouble. But He has overcome the world. Maraming uncertainties, pero isa lang ang sigurado. God is in control. Amen. Sangayon po ba kayo doon? Amen. Amen. Ngayong umaga po ang ating tatalakayin o pagbubulay-bulayan ay tungkol sa buhay ng isang tao na dakila. Siya yung tinatawag na the richest and the wisest of all time. And matututo po tayo doon sa kanyang buhay, doon sa kanyang sinapit, at in the end, ipapakita niya ano ba talaga yung ultimate duty natin bilang isang Kristiyano. Kaya okay? Maabot ba to? Done. Inihiling ko po ang lahat na tayo po ay magsitayo. Atin pong basahin ang Ecclesiastes 1:1-2 and itong next is Ecclesiastes 12:13. Sabay-sabay po nating basahin. 1. The words of the teacher, the son of David, king in Jerusalem. Vanity of vanities, says the teacher. Vanity of vanities, all is vanity. And sa Ecclesiastes 12:13 po, sabi sa 13, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. So madali po tayo manalangin. Panginoon, salamat po dahil tunay ang iyong salita na you will never leave us nor forsake us. Salamat, Panginoon, doon sa patuloy na pagdaloy ng iyong biyaya sa bawat isa sa amin, sa iyong mga anak. Salamat, Panginoon, doon sa certainty na ginagabayan niyo kami, pinoprotektahan niyo kami, iniingatan at pinagpapala anuman ang sitwasyon. At ngayong umaga po, Panginoon, ay dalangin namin na kayo po yung mangusap sa aming mga puso't isipan dito sa iyong mga salita. Gabayan niyo po kami na may pamuhay, magkaroon ng faith dun sa iyong mga kalooban at katwiran. This we pray in Jesus' name. Amen. Makakaupo na po ang lahat. Ito po yung ating theme for today, Finding Meaning in a Temporary World. Unang tanong po, have you ever achieved something yet felt empty? Napakagandang tanong po niyan kasi tayo bilang tao, nararanasan natin to. Meron tayong pinangarap, na-achieve natin yung pangarap, pero deep inside, parang may kulang. Parang may kulang. And ang tatalakayin po natin si King Solomon, yung kanyang paghahari. Ayon po sa mga Bible scholar, si King Solomon po ay naging hari around 12 to 15 years old. Napakabata po, no? Sa atin, ang 12 years old, silver wings pa yan tinuturuan pa Siya, naging hari na po. Ngayon, dun sa kanyang humble beginning, si King Solomon ay, ayon sa Biblia, nakita niya sa panaginip ang Panginoon. At dun sa panaginip niya, tinanong siya ng Panginoon, ano ang gusto mong, kumbaga ibibigay sa iyo, anong kahilingan mo? Kung tutuusan, bilang hari, pwede mong hilingin na puksain ng iyong mga kaaway para wala kang problema dun sa iyong kingdom. Pwede mo ring hilingin na bigyan ka ng napakadaming kayamanan, pwedeng ganun po ang maging kahilingan. Pero ang hiniling po ni King Solomon ay magkaroon siya ng understanding heart and discerning mind. Kumbaga, wisdom. Ito yung kanyang hiningi. At dahil doon nalugod ang Panginoon, kaya maliban doon sa wisdom, binigyan din siya ng napakadaming kayamanan. And ito yung kanyang pangalawang segment ng kanyang buhay, yung kanyang unmatched success. Yan po, si King Solomon doon sa kanyang kingdom, every year po, binibigyan siya ng, o nakakalikom siya ng at least 25 tons of gold
25 toneladang ginto taon-taon. Siya po ay nag-reign ng 40 years. Kaya imagine niyo po, i-times natin yung 40 dun sa 25, meron siya 1,000 toneladang ginto na nalikom. Kung sa panahon ngayon, yung 1,000 toneladang ginto, ayon sa computation, ito po ay nagkakahalaga ng around $85.9 billion. Dollars po, ganun kalaki dito pa lang sa ginto. Siya rin ay naging author ng mga libro at meron po siyang mga kabayo. According sa Bible, ito po ay 12,000. Kasi sabi doon, meron siyang 12,000 horsemen. Sa Pilipinas po, yung mga pangarerang kabayo, alam niyo po, nagkakahalaga minsan yan, 500,000 to 1 million. Pangarera pa lang, hindi pa po yan yung pangdigma na mas mataas. Kaya pag kinumpute po natin, 12,000 horses sa 500,000 na isa, that alone is 6 billion ang halaga. So, ganun po yung yaman ni King Solomon. Nagkaroon din siya ng lavish na pamumuhay. Even yung kanyang trono ay mga diamante at ginto, yung kanyang inuupuan na trono. Ayan. And bilang builder, siya po yung nag-build nung Temple of Jerusalem. For 7 years, binild ni King Solomon itong Temple of Jerusalem. And ang masaklap, nagkaroon po siya, kaisa-isang tao sa history, na nagkaroon ng 700 wives and 300 concubines. So dito po nagka-problema. Nung nagkaroon si King Solomon ng iba't ibang asawa mula sa iba't ibang lahi, na-impluwensya yung kanyang pananampalataya. Nakurap yung kanyang God-given wisdom. Kaya dahil dyan, inalaw po niya yung pagsamba sa iba't ibang klaseng religion. And hindi natuwa si God dahil dun sa ginawa niya, kaya nangyari, sinabi ng Panginoon, pag natapos ang pagre-reign mo, mahati ang iyong kingdom at hindi nalugod ang Panginoon kay King Solomon. Yan yung kanyang debacle. And meron siyang sinabi, by the way, eto familiar po tayo, no? Ang richest man ngayon sa buong mundo, si Elon Musk. As of March 28, 2026, kahapon lang po yan, no? Updated. Ang kanyang net worth ay $809.9 billion. Malapit na po siya maging first human in the modern times na trillionaire. So paano po namin nalaman yung ganyang amount niya? Tinawagan po namin kahapon at tinanong namin. Hindi. Tinignan po namin sa Forbes magazine at ito nga yung kanyang net worth. At kung tatanungin naman natin, ano kaya ang net worth ni King Solomon sa panahon ngayon? Ito po. Ang sabi, estimated yung range ng kanyang net worth kung ngayon ay aabot ng 2 hanggang 3 trillion dollars. Imagine nyo mo, sobrang laki. At hindi lang siya dyan nakilala. Nakilala siya dun sa kanyang wisdom. Ayan. Kung familiar po kayo, ito po yung istorya sa Bible na merong 2 prostitute. Itong 2 prostitute na to, magkasama sa bahay, parehong may anak, sanggol. Yung isa, kasama yung sanggol niya, and then yung kasama niyang babae na may sanggol din. Isang gabi, nahigaan nung isang prostitute yung anak niya. Patay. Kaya ang ginawa nitong prostitute na to, nakita niyang patay yung anak niya, pinuntahan niya yung kabila, kinuha niya yung anak na buhay, nilagay niya yung patay at kinuha niya yung buhay. Kaya pagdating ng umaga, nung nakita na nung isa na patay yung kasama niyang sanggol, sabi niya, hindi ito yung anak ko. Akin yan. Hindi, akin to. So dun sila nagtalo. Kaya nangyari, dinulog po nila yung kanilang kaso kay King Solomon. And si King Solomon, nung nandun na siya sa court, pinakikinggan niya yung 2 babae na nagtatalo, anak ko to, hindi anak ko to, hindi anak ko to, hindi akin yan. Sabi po ni King Solomon, kawal, bigyan ako ng espada, hatiin sa 2 ang sanggol, at ibigay sa kanila yung tig-kalahati. Imagine nyo yung render na judgment, ano? Yung hindi tunay na ina, sabi niya, okay lang, at least fair, 50-50.
Pero yung tunay na ina, sabi niya, mahal na hari, hayaan nyo na mapunta sa kanya yung bata. Ayokong mamatay yung anak ko. Magtitiis na lang siya na makitang buhay yung bata na hindi niya kasama kaysa mamatay. Kaya dahil dun sa sitwasyon na yun, sinabi ni King Solomon, ibigay sa kanya yung bata, siya ang tunay na ina. And then yung story po na yun, lumaganap sa kingdom. Kaya nakita yung kanyang wisdom. At marami pa pong kwento about dun sa mga judgment ni King Solomon. Dahil dyan sa karangyaan ng kanyang buhay, at nagtumalikod siya sa Panginoon, meron siyang itinuturing na vanity. Sabi niya, lahat ng mga bagay, ari-arian ko na to ay walang kabuluhan. Ano po yung ibig sabihin ni King Solomon sa word na vanity? Una, sabi niya, empty. Empty lahat ng bagay na yan. Pangalawa, sinabi rin niya, walang kabuluhan. Meaningless. Imagine niyo, napakayaman mo, tapos lahat ng ari-arian mo, meaningless. Sinabi rin niya na, it's temporary, like vapor. Di ba? And then, finally sabi niya, a life without God is like chasing the wind. Mga kapatid, subukan po nating hipan yung ating palad. Hipan lang natin. Nahipan niyo na po? Naramdaman niyo po yung hangin na dumaloy, di ba? Ngayon naman po, ang pangalawang gagawin natin, subukan nating hulihin yung hangin sa paligid natin. Andiyan yung hangin pero subukan nating hulihin. Wala ho tayong nahuli, di ba? Kasi nga, sabi ni King Solomon, it's like chasing the wind. Ito yung 12 bagay na kinukonsider na walang kabuluhan ni King Solomon. Una po, yung youth and physical life. Ayan. Yung mga GHC dito, napansin niyo po ba na ang ating kabataan ay parang napakabilis? Natapos na agad at ngayon hindi na tayo kabataan. Kumbaga, dati tayong youth, ngayon ay gayot na daw. Ayun. Kaya sinabi ni King Solomon, yung youth and physical life is vanity. Like a vapor. Biglang nawawala. Di ba? Yan yung una niyang kinonsider na vanity. Pangalawa, yung pleasure and entertainment. Mga kapatid, nakapag-asawa siya ng 700 yung kanyang wives Imagine nyo, kada isa doon, may okasyon, di ba? Kasi pinakasalan mo. At hindi ho pipitsugin yung mga asawa ni King Solomon. Mga anak ng Pero, anak ng prinsipe, mga hari na iba-ibang lugar, yun yung kanyang napangasawa. So imagine niyo, dun pa lang sa 700 wives na yun, 700 parties yung nangyari. Kaya yung pleasure and entertainment, kinonsider din ni King Solomon na fleeting, baliwala, walang saysay. Pangatlo po yung riches, wealth and riches. Ayan. Napakayaman po ni King Solomon. Nasa kanya na lahat, everything that you can mention, pero sinabi pa rin niya, vanity, walang kabuluhan. Number 4 po, power and status. Nung panahon po ni King Solomon, pinupuntahan siya ng mga iba't ibang hari, reyna, kilalang tao nung panahon niya. Kaya nga merong Queen of Sheba, the arrival of Queen of Sheba, dun sa mga classical music. Kasi yun po yun, isa sa dumalaw sa kanya, yung pinaka-famous nung panahon niya, si Queen of Sheba. Minention din na yung King of Tyre ay dumalaw din kay King Solomon. Dahil sa kanyang power and status, pinupuntahan siya ng iba't ibang makapangyarihang tao. Number 5 po is seeking fame and legacy. Ayan. King Solomon, meron na po siyang legacy tutuusing may iwan. Bakit po? Siya ay author ng 4 na libro. Una, Psalm. Siya po ay author ng Psalms. And then yung Song of Solomon, ando na, yung pangalan niya, siya yung author nun. Siya din yung author nitong tinatalakay natin, yung Ecclesiastes. Ito yung kanyang sinulat nung nagmumuni-muni siya, ano nga ba ang tunay na kahulugan ng buhay. And yung Proverbs po, na merong halos 3,000 entries, halos majority po doon is galing kay King Solomon. So
So sobrang husay po niya. Kaya yung legacy, meron na siyang naiwan. Pero kinonsider niya rin itong vanity. Number 6 po is great achievements and projects. Nung panahon po ni King Solomon, dyan niya naitayo yung Temple of Jerusalem. Puro ginto, ayon sa description, mga mamahaling bato, ginto. And ito po ay tinuturing na isa sa pinaka-greatest achievement of all time. And aside from that, itinayo niya rin yung palasyo. Kasi imaginein mo, meron kang 700 wives and 300 concubines. Bigyan mo lang ng isang kwarto ang isa doon. Meron ka na 1,000 kwarto na kailangang buuin. Kaya isa yon sa kanyang naging project. And sinabi rin dyan, meron tayong endless human desire. Ayan, endless human desire. Kung mapapansin ninyo, kahit tayo personally, nung bata pa tayo, sana makarating akong Manila Zoo. Ang babaw lang ng kaligayahan natin, Manila Zoo lang. Nung nakarating tayo doon, sana makarating ako ng Hong Kong. Naging Asia na. And then nakarating ka doon, sana makarating ka ng Europe. And then sana makarating ka around the world. Hindi nauubos yung ating desire. Minsan, pangarap mo lang, simpleng bag. Nung nagkaroon ka na, sana magkaroon din ako ng alahas. Nung nagkaroon ka na ng alahas, sana magkaroon ako ng maraming pera sa bangko. Nung nagkaroon ka ng 1,000 sa bangko, sana magkaroon ako ng 1,000,000. Endless. Kaya sabi ni King Solomon, iyan ay isa ring vanity. And sabi ni Mahatma Gandhi, the world is enough for man's need, but not enough for man's greed. Kasi nga, walang kasiyahan ang tao. And then number 8, yung life's repetitive cycle. Napaka-observant po ni King Solomon. Na-observe niya lahat yan. Sabi niya, repetitive ang buhay, paikot-ikot lang, paikot-ikot. Sinimulan po niya sa araw. Sabi niya, ang araw, sisikat sa silangan, lulubog sa kanluran. At araw-araw, ganyan na nangyayari. Pangalawa, sinabi niya, ang wind. Bababayan, papuntang south, babalik ng north, iikot, pero walang destinasyon kung saan niya magustuhan. And then pangatlo, sinabi niya, yung mga ilog, repetitive yan. Halos yung libo-libong ilog, lahat yan ang tungo sa karagatan. Pero hindi mo nakikita ang karagatan na napupuno. Di ba? Sa yung mga observation niya. And idinagdag pa niya, even yung buhay ng tao, repetitious. Magiging sanggol ka, then dadating ka sa kamatayan. Meron nga po akong nabasa dati, sabi nung nagsulat, pansinin nyo, pag pinanganak ka na, andun ka sa salamin. Tinitignan ka sa salamin, andun ka sa nursery. And then nung namatay ka, ganun pa rin, may salamin pa rin, kaya lang this time, casket na yung salamin at tinitignan ka rin ng mga tao. So it's a cycle, it's a cycle. Kaya sinabi ni King Solomon, it's also vanity. Number 9 is, sabi niya, yung wisdom without eternal perspective. Alam niyo po, itong 21st century, nag-boom yung self-help na mga libro. How to be clever, how to become genius, how to have wisdom. Ayan. Nagkalat po ngayon yan kasi nga, yung wisdom na hinahanap ng tao. Meron nga po akong nabasa nakalagay doon, sabi niya, meron daw siyang nakitang libro, how to solve 50% of your problem. Kaya binili daw niya 2 para 100% masolve, So sabi ni King Solomon, kahit gaano karunong ang tao, hindi pa rin niya nasosolve yung kamatayan. Sabi niya, kahit pantas ka o mangmang ka, mayaman ka o pulubi ka, ito lang ang destinasyon nyo. Ito po. And sabi diyan sa lapida, ako ngayon, ikaw bukas. It's a reality. Iyan po yung obserbasyon ni King Solomon. And isa rin pa po sa na-observe niya is yung injustice and oppression. Hindi ho tayo lingid sa kaalaman natin yan. Nakabasa po ba tayo ng nagnakaw ng 1 kilong mangga, kulong. Pero yung nagnakaw ng bilyon, namamasyal pa sa ibang bansa, di ba? And irony of all ironies,
Ang tawag natin sa mga magnanakaw, honorable. Di ba? Kaya nakita ni King Solomon yan, yung injustice and oppression. And sabi niya, it's vanity. Walang kabuluhan. And 11 is, sabi niya, living only for the present world. Alam niyo po, nung college, tinanong po ng professor namin, ano ang kahulugan ng buhay? Tinawag niya isang kaklase ko, sabi, o ikaw, anong kahulugan ng buhay mo? Sabi nung kaklase ko, ako ay nabubuhay para kumain at kumakain para mabuhay. Imagine niyo yung cycle na yun, pang ano lang pang present world lang Kaya binigyan tayo ng babala na maraming tao ngayon, marami kayong ma-encounter na tao na nagsasabi, walang eternity. Walang life after death. So, ito yung mga tao na nabubuhay lang sa present world. At yan ay mga walang kabuluhan. And finally po, sabi ni King Solomon, hard work without purpose. Yan. Hard work. Chinek ko po yung internet, tinignan ko po yung sino yung pinaka-hard worker of all time. Nakita ko po doon, ang number 1 sa listahan, si Thomas Alva Edison. Kung familiar po kayo, siya yung nag-invento ng mga light bulb na yan. Sabi po, si Thomas Alva Edison po ay nagtatrabaho 16 to 18 hours per day. At minsan, umiidlip lang pagkagising, trabaho na naman. Kaya, even dun sa kanyang famous na kasabihan, sabi niya, success is 1% inspiration and 99% perspiration. So dun makikita rin yung kanyang values in life, yung pagiging hard worker. But the problem is, sira yung kanyang family. Even yung mga anak niya is, hindi maganda yung relasyon nila. And modern times, kasi Thomas Alva Edison, matagal na yan Lately, meron po kaming inatinan na wake, burol. Talaga pong nadurog yung aking puso. Kasi po, yung tao na to, sobrang mabuti, sobrang mabait. Doon po sa kanyang eulogy, merong nagsalita, kaibigan po niya, close friend. Sabi po nung close friend nung namayapa, dinalaw niya sa ospital nung buhay pa, at mahinang-mahina na, ang sinasabi daw nung tao is, pag ako gumaling, ipapasyal ko yung aking pamilya, yung asawa at anak ko sa mga lugar na hindi pa namin napuntahan, bibigyan ko sila ng quality time. Ang problema po, hindi na gumaling, pumanaw. At ang nagpadurog ng puso ko doon, nung nagsalita po yung anak. Umiiyak yung anak, sabi niya, ang biggest regret niya doon sa kanyang buhay is naibigay sa kanya lahat ng material wealth pero wala yung quality ng relationship doon sa kanyang magulang. Kaya paalaala po sa atin, sa mga magulang na laging subsob ang ulo sa pagtatrabaho, give time for your family. Dahil hindi natin alam, maaaring sapitin natin yung karanasan ng isa na huli na ang lahat. Wala na tayong magagawa para balikan pa. And sa mga anak naman, lagi nating tatandaan na ang mga magulang natin nagkakaedad. Hindi natin alam kung anong takbo ng buhay, kaya ngayon pa lang, sabihin na natin yung pagmamahal natin, ipahayag natin. Mahirap kung dumating yung panahon na wala na sila, tsaka natin sasabihin na kung maibabalik ko lang yung panahon, sana mas namasyal kami ni tatay, mas nag-usap kami ni nanay, mas nagkaroon kami ng quality time. Huwag nating hayaan na mangyari yon bago tayo magbigay ng quality time with them. Kaya sinabi ni King Solomon, yung hard work without purpose is also vanity. Walang kabuluhan. Ngayon, nandito po yung mga realization ni King Solomon. Ito po yung ating mga matututunan sa kanyang karanasan. Una, sabi niya dyan, entertainment cannot satisfy the soul. Yeah. Kahit magpakalunod po tayo sa kaligayahan, hindi niya masasatisfy yung ating soul. Pangalawa, sabi niya, laughter and luxury are temporary. Pansamantala lang yan. Number 3, pleasure distracts and does not fulfill.
And number 4, yun daw mga houses, wealth, and treasures cannot give us peace. Yeah. In fact, mas yumayaman, mas nawawalan ng kapayapaan sa buhay eh. Yung mga taong sobrang yaman, hindi makapasyal mag-isa sa mga lugar eh. Kasi may threat ng kidnap. Hindi sila matulog ng mahimbing kasi baka patayin sila ng mga kasambahay o ng mga nasa paligid nila. Kaya mas nawawala yung peace. Kaya kahit gaano kayaman, houses, treasures, it won't give us peace. Sabi ni King Solomon, items fill homes but not our hearts. Kahit yung bahay natin punong-puno ng kagamitan, pero hindi niya ma-fulfill yung ating hearts. And to continue, ito pa yung mga realization ni King Solomon. And sabi niya, knowledge reveals problems but not ultimate answers. And wisdom cannot prevent death. Aray. Sabi rin niya, human understanding has its limits. Secondly, sinabi niya uli na endless labor can exhaust the soul. And finally, sa realization niya, sabi niya, our achievements are left behind. Yeah. Naiiwan lang natin yan. Sinabi sa Bible, dito sa Lucas 12:16-20, sabi diyan, pagkatapos, isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga. Isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang bukirin, kaya't nasabi niya sa sarili, anong gagawin ko ngayon? Wala na akong paglagyan ng aking mga ani. Alam ko na, ipagigiba ko ang aking mga kamalig at magpapatayo ako ng mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian. Pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon. Kaya't magpahinga ka na lamang. Kumain, uminom, at magpakasaya. Ngunit, sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabi ring ito'y babawian ka na ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili? So same thing dun sa lament ni King Solomon, nagpakahirap siya, nagpakayaman ng gusto, pero iniwan niya lang yung kanyang kayamanan. At ito, yung kabuuan. Sabi sa Ecclesiastes 12:13, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. So siguro, nung nandun na-realize na ni King Solomon, nagkamali ako. Sinuway ko ang Panginoon. Nabulag ako ng kayamanan, ng mga bagay na hindi ko dapat ginawa. At ito yung kanyang turning point. Sabi niya, fear God and know His commandments, for this gives our lives purpose. Ayan. Ngayon ang tanong, what does it mean to fear God? It means surrendering to Him, honoring Him. Sabi rin sa 1 Corinthians 10:31, whatever you do, give glory to God. That is honoring God. And most importantly, putting Him first. Paulit-ulit tayong nire-remind ng Matthew 6:33, seek ye first, di ba? Kasi ito yung nararapat. Ito yung duty ng Kristiyano. Put Him first. I-analyze po natin, a life without God will feel like success means hollow. Yan. Number 2, pleasure is temporary. And number 3, life is confusing. Ngayon, a life with God
Ito naman, yung buhay, pag nasa Panginoon tayo. Yung wealth natin, turning into stewardship. So hindi lang pang sarili, nagiging daluyan ng pagpapala para sa gawain ng Panginoon. Pangalawa, yung mga karangyaan, pag Christian ka, pinagpapasalamat mo. Andun yung gratitude. And pangatlo, life feeling more purposeful. May layunin yung buhay, hindi yung kung saan ka lang tangayin. Ngayon mga kapatid, meron tayong mga reflection questions. Una, what are we chasing that will not last? Ano ba yung mga inahabol natin sa buhay na in the long run, baliwala lang pala? Ayan. Number 2, are we neglecting our soul? Doon ba sa paghabol natin doon sa mga kagustuhan natin ay nane-neglect natin yung ating sarili? And finally, doon sa pangatlo dyan, sa buhay sa mundo, meron tayong mga investment. Meron tayong investment sa kaperahan, investment sa property, investment sa kung ano-anong bagay. Pero ang tanong, are we investing in eternity? Yan. Ito yung mga reflective questions na pwede natin itanong sa ating pagbubulay-bulay. Sabi sa unang Juan, 2:15-17, ito po yung laging mensahe ng ating Panginoon through Sister Babes. Sabi rito, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na pinagnanasaan ng mga tao. Ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. And sinabi rin sa Mateo 6:19-21, inutusan tayo, huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang insekto at kalawang, at may nakapapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Dooy walang naninirang insekto at kalawang, at walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroroon ang inyong kayamanan, naroroon din ang iyong puso. Mga kapatid, sinabi ng Panginoon, Jesus, etong talatang ito. Sa Mark 8:36, for what will it profit them to gain the whole world and forfeit their life? Sa ating pong pinag-aralan, sabi, King Solomon gained the whole world, but the message is clear. Ayan. So sa ating mga kapatid, hindi naman pinagbabawal na abutin natin yung pangarap, sundin natin yung mga gusto natin. Ang sinasabi lang is, wag nating kakaligtaan yung duty natin sa Panginoon. Fear God and obey His commandments. Doon sa lahat ng ina-aspire natin sa mundo, dapat laging unang tanong, is it the will of God? Yun yung pinaka-importante. Kaya ang message natin today is this. Stop chasing the wind and start chasing the will. Sabay-sabay po nating basahin. Stop chasing the wind, start chasing the will. So madali pong tandaan. Para paglabas natin, meron tayong gabay. Panginoon, hindi namin susundan yung mga makamundong hangarin, kundi hahanapin namin yung kalooban mo. We will start chasing your will.
With that, purihin ang Panginoon sa mensahe niya ngayong umaga.